College graduate ako noon nang unti-unting lumabas ang problema sa aming pamilya. Tandang-tanda ko pa nang damputin ng matabang pulis si Papa dahil sa pagtutulak ng droga. Makalipas lang ang isang buwan, si Mama naman nag-uwi ng bagong lalaki sa bahay. Hindi ko gusto ang lalaking yon, tsaka hindi naman yata tamang ipagpalit agad ni Mama si Papa. Hanggang sa isang gabi, nadinig ko silang nag-uusap sa loob ng kwarto at nagimbal ako sa sinasabi ni Mama at ni Rudy. Sabi ko naman sa'yo, Myla, akong bahala dun sa asawa mo. O ngayon, nasan na siya ngayon? Wala na, hindi na makakalabas pa ng Muntinlupa yung asawa mo. Akin ka na. Oo, Rudy. Ang bagal-bagal mo kasi. Dapat noon pa. Yan ang gusto ko sa'yo, Myla. Nadinig ko rin na sila'y nag-aana-ana sa loob. Kaya lumayo na lang ako sa pintuan. Kinabukasan napansin ni Mama na parabang meron akong iniindang problema. Kaya ito lumapit sa akin tapos nagtanong. Resty, may problema ka ba, anak? Ma, naisip ko lang. College graduate na ako eh. Tapos nakakulong pa rin si Papa. Gusto ko sana dalawa kayong aakay sa akin. Papa mo? Di na makakalabas yun. Nagbebenta ba naman ng drugs eh? Nung ko pa pinagsasabihan yun. Ganun ba? Bakit, di mo ba alam? Hindi. Wala akong alam dun, Ma. Basta ang alam ko, ginagawa lahat ni Papa para makapagtapos ako. Di nyo katulad. Ano? Di nyo katulad na nandito lang kayo sa bahay. Nag-uwi pa kayo rito ng bagong lalaki. Saan nyo ba nakuha yung Rudy na yan? Ano? Wala. Anong sabi mo? Hoy, wala na yung Papa mo. Ako na ngayon ang padre de pamilya rito. Kaya ayusin mo pananalita mo. Tatamaan ka sa akin. Tatamaan? Maawa ka nga sa sarili mo, Rudy. Isa kang payat na lalaki. Buti nga tumaba-taba ka pa ng konti ngayon eh. Magmula nang mapunta ka rito sa bahay. Ako na bodybuilder? Tatamaan sa'yo? Baka nakakalimot ka, hindi tayo magkadugo. Kaya kitang walang hiyain. Anumang oras. Tama na nga yan. Pagsabihan mo tong lalaki mo, Ma. Hindi tama yan. Lumipas pa ang isang buwan, Commander, aakyat na ako sa stage. Ganun pa man, hindi ko yun sinabi kay Mama. Hindi ko na kasi ninais na makasama pa siya sa entablado. Nagalit siya sa akin. Bakit daw hindi ko sinabi sa kanya na magtatapos na pala ako? Ba't ko sasabihin sa inyo? Busy kayo sa lalaki nyo. Tsaka isa pa, wala namang kwenta sa inyo tong pagtatapos ko, hindi ba? Kahit na, Resty, anak pa rin kita. Hindi. Hindi mo ako anak. Hindi mo nga ako tinuring na anak nyo eh. Kasi kung anak ang turing mo sa akin, di ka dapat nag-uwi na lalaki rito. Isang buwan pa lang, pinagpalit nyo na si Papa. Bakit di nyo aminin sa akin na matagal nyo nang kalaguyo yung lalaking yan? At Mama, narinig ko rin, yung lalaking yan ang dahilan kung bakit nakulong si Papa. Aminin nyo nga sa akin, tulak din ba yan katulad ni Papa? Bakit? Nilaglag ko na yung tatay mo para maging akin na si Myla. Hayop ka, pakasama mo. Ano, lalaban ka? Susuntukin ko sana ang lalaking yun nang bigla niya akong labasan ng baril. Tama na nga yan. Hoy bata, ulitin ko lang sa'yo, ako na padre de pamilya dito. Kaya umayos ka.
Malaki lang yung katawan mo, pero tatablan pa rin yan ng bala ko. Lumabas na lang ako ng bahay at nagpunta sa barkada. Advice sa akin ng mga barkada ko, total graduate na ako at nakapagtapos na rin naman ako ng kurso. Kaya ko na ring tumayo sa sarili kong paa. Bakit daw hindi pa ako umalis? Bakit daw hindi pa ako bumukod? Maganda ang naisip ng tropa. Ganun pa man nag-aalala ko kay mama. Kasi adik din ng lalaking kasama niya. Baka kasi mapano pa siya roon habang wala ako. Pag-uwi ko sa bahay, kinausap na naman ako ni mama. Ang sabi niya sa akin, hindi ba't itinatanong ko daw noon kung nasan na ba ang aking lolo at lola? Sa pagkakataon na yon, doon palang sinagot ng mama. Nasa Capiz sila. Ang lolo at lola mo, magandang pamumuhay. Meron silang malaking bahay. Meron din silang mga bukirin. Resty, kung gusto mo, punta ka muna sa lola mo. Ma, kilala kaya ako ng lola? Hoy, bakit hindi? Huli kang nakita ng lola mo, 3 taong ka pa lang. May palatandaan kaya sila sa akin? Wala. Magpakilala ka. Nagkaroon ako ng ideya sa sinabi ni mama. Kaya't yun ding araw na yon nag-alsabalutan ako, Commander. Binigyan niya ako ng sapat na pera para makarating sa Capiz. Inisketch niya rin sa akin ang sasakyan at bababaan. Habang ako'y nasa biyahe, iniisip ko, sabi ni mama maganda raw ang buhay nila lolo at lola sa Capiz. Pero bakit ganoon ang buhay namin sa Manila? Minsan pa nga hindi kami nakakakain dahil sa hirap ng buhay. Kaya't imposible naman ang sinasabi ni mama. Mapapatunayan ko yun pagpunta ko sa Capiz. Fast forward. Nang makarating ako ng Capiz, isang tanong ko lang sa tao. Kilalang kilala agad si Lola Carmona at si Lolo Temyong. Hinatid pa nga ako ng tricycle driver. Tao po. Tao po. Tatawag pa sana ako ng pangatlo. Nang biglang, may isang matandang lalaki ang biglang nagbukas ng gate. Anong kailangan mo? Sino ka? Lolo Temyong? Ako si Temyong. Sino ka? Resty po. Anak po ako ni Myla. Galing po ako sa Manila. Resty ba ka mo? Opo. Ikaw nga po. Nagtataka ako. Ang sabi ni mama maganda raw ang pamumuhay nila lolo at lola sa Capiz. Pero yung nakilala kong lolo na bumungad sa akin, nakasuot ng pambukid tapos may putik ang damit. Kayo po ba si Lolo Temyong? Ako nga ito. Halika. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang napakalaking bahay. Inakay niya ako pero hindi papasok sa malaking bahay. Kumaliwa kami, Commander. Sa loob pala ng bakuran, merong bukid. Lumakad kami sa pilapil. Tapos dinala niya ako sa isang kubo na maayos naman. Lo, akala ko po yun yung bahay niyo. Ito ang bahay ko. Yung malaking bahay na yun, sa Lola Carmona mo. Ako ang unang nakakita sa'yo. Kaya dito ka sa akin muna. Kapag nakita ka ng lola mo, tsaka ka na lang pumunta ron. Ganun po ba? Oo po, sandali lang at ipaghahanda kita ng merienda. Napalinga ang mga mata ko sa loob ng bahay.
Nakita kong merong mga kung ano-anong klase ng dahon at mga tuyong sangang para bang pinagputol-putol ang nakasalabit sa dingding ng bahay. Meron ding mga langis, altar, kandila, maliit na Biblia, tapos anting-anting. Opo, eto na. Alo, si Lola. Nandun sa bahay niya. Bakit? Gusto mo na bang pumunta ron? Wala siya doon. Umalis siya kasama ng mga amiga niya. Amiga? Oo, mga amiga niyang kapwa niya matronang mayayaman din. Oh, sige, kumain ka lang dyan. Pagkatapos kong kumain, tinanong ko na kay Lolo, bakit napakaraming nakasabit na anik-anik? Yan ba? Yan ang ginagamit ko sa panggagamot. Panggagamot? Albularyo po kayo, Lo? Doon nga sa amin sa Manila, sa Quiapo, di naman totoong mga albularyo yung mga nandun eh. Mga nagpapanggap lang yun. Pwes ibahin mo ko, Apo. Sige, pagkatapos mo dyan, ililibot kita rito sa farm. Inilibot ako ng Lolo Temyong. Nakakita pa ako doon ng mangilan-ngilan na mga lalaki. Ayon kay Lolo, mga tauhan daw sila ni Lola Carmona. Sinubukan kong magtanong sa isa pero tumingin lang ito sa akin. Ayon kay Lolo, hindi raw yun marunong managalog. Hindi marunong magtagalog ang mga yan. Ay ganun? Kala ko Tagalog din mga tao rito. Ang bansang Pilipinas ay nahahati-hati sa magkakaibang lingwahe. Ganun ba? Okay, Lo. Nung nandong kami sa bandang dulo ng bukid, narinig ko yung busina ng sasakyan. Napatanaw ako sa gate kahit na malayo yun. Nakita kong may pumasok na kulay itim na sasakyan. Ayan na Lola mo. Siya nga pala po. Magpakilala ka ng maayos sa kanya. Arogante magsalita ang Lola mo. Yan ang hindi mo alam. Arogante? Oo, baka hindi ka makilala niyan tarayang kanyan. Sige po, tsaka isa pa po. Sa pagpasok mo dun sa loob, huwag kang masyadong mausisa. Papagalitan ka niyan. Kung ano man ang mapansin mo, huwag mo nang itanong. At kapag sinabi ng Lola mo na dito ka matutulog sa akin, huwag ka nang kumontra. Opo, Lolo. Sa isip-isip ko, Commander, parang mas masarap matulog sa bahay ni Lola kasi mas malaki yun, tapos may aircon. At sigurado naman akong maganda ang loob nun. Nilapitan ko na ang bahay ni Lola. Alam ko napansin niya na ako agad, Commander, kasi nakatingin siya sa akin. Magandang araw po, Lola. Ako po si Resty. Sinong Resty? Wala akong kilalang Resty. Si Resty po. Taga Manila, anak po ako ni Myla. Resty, apo? Ikaw na ba yan? Aba, ang laki-laki mo na. Opo, Lola. Niyakap pa ako noon ng Lola. Nakita ko yung mga amiga niyang kapwa niya matrona. Nakangiti sa akin. Ipinakilala ako doon ng Lola. Ang sabi niya ako daw ang nag-iisang apo niya. Anak ni Myla, na nag-iisang anak nila ni Lolo Temyong. Halika, apo. Pasok tayo sa loob. Gulat na gulat ako, Commander, nang makita ko yung loob ng bahay. Napakaganda. First time kong makapasok sa ganong kagandang bahay. Ang sabi sa akin ng Lola, kung gusto ko raw kumain, pumunta lang ako sa kusina. Nang sinabi ko naman sa kanyang pinakain na ako ng Lolo, para bang nagbago ang paningin niya sa akin. Ano? Pinakain ka na ni Temyong? Opo, dun sa may kubo niya.
Aba, lintik na matanda yan. Sandali nga. Mabilis na lumabas si Lola. Nagtataka ako kung bakit. Nang sundan ko siya ng tingin, pumunta siya sa kubo ng lolo. At mula roon sa aking kinalalagyan, dinig na dinig ko ang malakas na sigawan. Ayokong nag-aaway sila, Commander, nang dahil lang sa akin. Nang dahil doon pumunta ako sa kubo para sila'y awatin. At paglapit ko ganito ang aking mga natunghayan. Bakit? Ako ang unang nakita ng apo mo. Wala ka, Carmona. Umalis kayo ng mga amigo mo. Bakit ka nagagalit? Wala naman akong pakialam kung ikaw ang una nakakita. Ang sakin lang dapat hindi mo siya pinakain ng nakakadiring pagkain mo. Tandaan mo, Temyong. Putik ang kinakain mo rito. Kaya hindi mo dapat pinapakain ng apo mo ng kinakain mo. Sobra ka naman, Carmona. Meron man taong kumakain ng putik? Palibhasa. Maganda ang buhay mo. Kaya putik ang tingin mo sa pagkain ko. Basta. Sa akin mapupunta si Resty. Sige. Payag ako. Pero sana wag mong ipagkait sa bata. Kapag gusto niyang pumunta rito. Diyan ka na. Nagulat ang Lola Carmona. Kasi pagtalikod niya agad niya kong nakita. Wala pa kasing isang dipa ang layo ko sa kanya. Lola, nag-aaway kayo ni Lolo? Wala, apo. Halika na sa bahay ko. Lo? Sige. Sumama ka na sa kanya, apo. Pag gusto mong pumunta rito, welcome ka sa aking kubo. Opo. Sa pagkakataon na yon, dito ko napagtanto na hindi na rin pala close ang lolo at lola. Si Lola ang mayaman at merong maayos na pamumuhay, habang si Lolo naman ay nagsisilbing magbubukid at nakabukod ang bahay. Itinuro sa akin ng magandang kasambahay kung saan ang magiging kwarto ko. Pagbukas ko, gulat na gulat ako dahil sadyang napakalawak. Merong 2 aircon at may malawak na kama. Resty, dito ka tutuloy. Ganda naman dito. Siya nga pala. Matagal ka na ba rito kay Lola? Matagal na. 7 taon na. May asawa ka na? Wala. Wag mo kong tatanungin pagdating sa mga bagay na yan. Sungit naman na ito. Paglabas ng kasambahay, pakalabog pa niyang sinara yung pintuan. Ako naman nung mga oras na yon nag-e-enjoy na sa napakalamig na kwarto at malambot na kama. Maya-maya pa'y nakatulog ako. Pero may pumasok sa aking panaginip. Hindi magandang panaginip yon at hindi ko yon makalimutan. Sarap! Psst! Sino yan? Nilinga ko ang aking ulo. Nakasarado naman ang mga bintana ng kwarto. Hanggang sa narinig ko bumukas ang gripo ng CR. Tapos para bang may umuungol doon. Babae yon, Commander. Babae. Naisip ko na baka ito yung magandang kasambahay. Ako bilang isang lalaking may pangangailangan. Naisip ko na baka regalo na sa akin to ng lola ko. Nang walang ano-ano'y, binuksan ko ang pintuan ng CR at tumambad sa akin ang babaeng nakahubot-tubad. Ikaw nga! Bakit ka nandito? Regalo ka ba sa akin ng lola ko? Napakaganda ng ngiti ko ng oras na yon. Nang biglang yung babaeng yon, nagpalit ng anyo. Nabitak ang balat nun. Tinubuan ng pangil at bigla akong sinagpang hanggang sa ako'y bumulagta sa tiles. Doon naputol ang aking panaginip
Hindi magandang panaginip. Akala ko'y totoo na. Wala. Wala akong kagat. Akala ko talaga meron akong kagat sa leeg. Kasi yun ang huling panaginip ko, Commander, na sinagpang ako sa leeg ng kasambahay. Ay, lintik panaginip. Panaginip lang pala yun. Resty? Bumangon ka na. Kakain na raw tayo. Oo, nandyan na. Pagbangon ko, Commander, agad ako nagpunta sa unang palapag ng bahay. Nakita kong may nakahain na masasarap. Ang pinagtataka ko, hindi ba't kapag katulong, hindi naman dapat sila sasabay kapag kumakain ng amo. Pero yung tatlong magagandang dalagang kasambahay kaharap naming kumain. Oh, bakit di ka pa kumain? Busog pa po ako eh. Busog? O baka naman gusto mo lang doon kumain sa bahay ng Lolo Temyong? Bakit nga ba hindi natin siya rito kasabay? Ay nako, hindi mo ba nakikita sitwasyon? Matagal na kaming hiwalay ng Lolo Temyong mo. Babaero eh. Babaero? Oh, matandang babaerong amoy lupa. Kay tanda-tanda na, hindi na tumitigas ang alaga. Nakuha pang mang babae. Uy, Lola, nagsiselos. Siyempre, asawa ko siya. Kahit gaano pa siya katanda, dapat sa akin lang siya sisiping. Nang mahuli ko yung Lolo Temyong mo, pinagbukod ko na siya ng bahay. O ngayon, magbubukid siya. Pasalamat nga siya at hindi ko pa siya hiniwalay dito sa aking bakuran. Ganun? Oo, kaya kami magkabukod. Kung anong kinakain niya ron, bahala siya. Kung wala siyang pagkain, dumiskarte siya. Total marami namang nagpapagamot sa kanya. Oo nga pala. Nabanggit ng lolo, isa raw siyang albularyo. Ayun, doon siya kumikita. Nagbibigay ng barya-barya ang mga pasyente niya. At siya nga pala, huwag kang masyadong naniniwala dyan sa lolo mo. Peking albularyo yan. Di naman yan totoo. Lola talaga. Nakakatuwa naman po kayo mag-away ng lolo. Mas natutuwa ako dahil naalala mo kaming dalawin, Resty. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam ako kay Lola na kung maaari ay pumunta muna ako sa bahay ng lolo. Sige. Ikaw ang bahala. Pagdating ko sa bahay ng lolo, nagulat ako. Merong mangilan-ngilan na mga tao sa labas. Mga nagkukwentuhan. Yung iba nananabako. Pagpasok ko sa loob, nakakita ako ng isang bata. Batang nakaupo sa upuan tapos walang malay. Habang ang Lolo Temyong, nilalagyan ito ng langis sa likod. Magiging okay na siya. Huwag mo lang kakalimutan pa inumin palagi ng nilagang dahon ng bayabas at palagi kayong magsasaboy ng bigas sa paligid ng bahay. Pagkatapos noon, binitbit na ng tatay yung batang walang malay. Nang makita naman ako noon ng Lolo Temyong, tinanong niya ko kung bakit ako naroroon sa kubo niya. Buti pinayagan ka ng lola mong pumunta rito. Lo, katulad ng sinabi ninyo, di ba? Wag akong ipagdadamot ng lola, kaya nung nagpaalam ako, pumayag naman po siya. Lo, mga pasyente ba sila? Teka, saan sila dumaan? Meron akong sariling gate. At doon ko pinadadaan ng aking mga pasyente. Hindi kasi pwede ron sa malaking gate kasi kapag nalaman ni Carmona, baka magwala yon, baka mamaril pa. Ano? Sobra naman yung mamamaril? Totoo yun. Totoo yun na po. Siya nga pala, diyan ka lang at meron pa akong titignan. Paglapit ng isang pasyente, agad itong naupo, dumikwatro tapos nagsindi ng tabako. Temyong! Ano pang tinitingin mo?
Gamutin mo na ako. Wala ka namang sakit eh. Talaga ba? Wala naman akong sakit. Nandito lang naman ako para sabihin sa yung apo mo, mabango. Naamoy ko. Pwede bang maarbor? Ano? Hoy, lumayas ka nga rito sa pamamahay ko. Baka gusto mong kastiguhin kita ng buntot pagi. Bata, anong pangalan mo bata? Napakabango mo. Resty po. Ikinagagalak kitang makilala. Nang lalaki ang mga mata ni Lolo Temyong nang kamayan ako ng lalaki. Tumayo yun nang hawak-hawak niya ang aking kamay. Tapos bigla niya akong inakbayan papalabas. Sumama naman ako, Commander, dahil nakikipagkaibigan lang naman yung tao. Resty, bakit naisipan mong pumunta rito? Nandito yung lolo't lola ko eh. Alam ko yun. Ibig ko sabihin, wala ka bang ideya sa lugar na ito? Meron syempre. Ano yon? Maganda rito. Bukod pa ron. Mababait ang mga tao. Wala na bang iba? Wala na, bakit? Hoy! Walang hiya ka, wag ang apo ko! Nakaamba ang buntot pagi ng lolo. Nang makita yon ng lalaki, mabilis itong nagtatakbo sa pilapil at lumabas sa sariling gate ng Lolo Temyong. Apo, halika rito. Lo, ano bang nangyayari? Apo, hindi mo kabisado mga tao rito. Huwag kang basta nagtitiwala. Sa akin ka lang magtitiwala at kung sino man ang taong sasabihin kong kausapin mo, doon ka lang magtitiwala. Yung huling pasyente. Pasok na rito. Pumasok ang pinakahuling pasyente. Isang matabang lalaki na parabang medyo bading. Hi! Hi daw, apo. Sa akin ba? Hello? Resty pala pangalan mo. Ako nga pala si Jopay. Walang yaka, laki-laki ng tiyan mo, bakla ka. Ano ka ba, Lolo Temyong? Masama bang makilala yung gwapo mong apong taga Manila? Ano bang pinunta mo rito ha? Magpapahilot sana ako pero parang nawala na yung sakit ng likod ko nang makita ko yung gwapo mong apong taga Manila. Katuwa ka naman. Pwede bang makipag-shake hands din sa'yo? Katulad nung lalaki kanina? Oo naman. Natawa ang lolo ng kamayang ko ang bakla. Pagkatapos noon pinatayo niya ang bakla at nagtimpla ng kape si lolo. Ay Resty, bakit ba nandito ka sa Capiz? Ano bang ginagawa mo rito? Nagbabakasyon? Oo. Kagagraduate ko lang kasi ng college. Di pa naman ako makapag-apply. Ano bang tinapos mo? Alam mo, mataas ang pangarap ko Gusto ko sanang maging abogado. Kaya lang, ang hirap mag-aral ng law. Ganon? Bakit? Di ko humingi ng tulong dyan sa Lola Carmona mo. Ang yaman-yaman yan. Kayang-kaya kang pag-aralin yan. Ano? Huwag kang hihingi ng tulong dyan sa lola mo. Baka dumating ang araw isumbat pa niyan sa'yo. Lolo Temyong naman, huwag niyong idama yung apo niyo sa away niyong mag-asawa. Siya nga naman lo. Di naman dapat ako nadadamay sa away niyo. Tsaka naikwento na pala sa akin ng lola kung bakit kayo nag-away. O kita mo? Kapag mabait ang lola at mabait ang lolo, ang apo hindi dapat dinadamay sa away. Siya nga pala. Lo, ang course mo ba? Hindi pa ako nakapag-take ng course ng law. Ibig sabihin kasi, pagtapos mo ng graduate, tsaka ka pwedeng mag-aral ng law. Ang alam ko roon, 8 taon yun Pagkatapos nun, tsaka ka magte-take ng bar exam. Kung sakaling makakapasa ka, doon ka palang magiging abogado. Ganon? Nakakabilib ka naman.
Kakaiba yung kursong gusto mo, ha? Abogado ka agad pag pumasa ka ng bar exam? Oo eh. Tsaka alam mo, balang araw gusto ko rin maging judge. Aba, ayos! O di meron nang magdedesisyon dito sa lupa ng... Ay, bakit Lolo Temyong? Wala! Huwag kang masyadong madaldal ha, Jopay. Baka gusto mong pawing kita. Oh, sige, sorry. Napasarap ang kwentuhan namin ni Jopay kaya't inabot ako roon ng 11:30 ng gabi. Maya-maya pa nagpaalam na si Jopay. Sinabayan ko na rin siya kaya't nagpaalam na rin ako kay Lolo. Diyan ka pala natutulog kay Lola Carmona? Sige, mauna na ako sa iyo. Jopay. Bait mo. Talaga? Thank you. Pumunta na ako sa bahay ng Lola Carmona. Nakabukas naman ang pintuan kaya't hindi na ako kumatok. Aakyat na sana ako sa ikalawang palapag ng bahay nang makadinig ako ng parabang hindi ko mailarawan. Yon ang mga nadinig ko na hindi ko kayang ilarawan. Hinanap ko kung saan ba nagmumula yon. Pinuntahan ko yung isang pintuan na malapit sa kusina. Nawala yung ingay. Paglayo ko sa pintuan, biglang bumukas ang pintong yun at lumabas si Lola. Oh, tapos na ba ang panggagamot ni Temyong? Tapos na po, Lola. 11:30 na po eh. Umuwi na rin yung kakwentuhan ko. Sino yan? Si Jopay? Sinong Jopay? Yung malakihan tiyan? Opo. Nako, wag kang masyadong magdididikit doon. Nang hihigop ng lakas yun na po. Alam mo Apo, sa gandang lalaki mo, dapat ang kinakaibigan mo yung mga magagandang babae, mga ganun ba? At kapag meron kang natipuhan, iuwi mo rito sa bahay at nasisiguro ko Apo na magiging proud ako sa iyo. Talaga la? Oo. Kinabukasan, Commander, hindi pa man sumisikat ang araw. Nagbukas na ako ng bintana at agad kong natanaw si Lolo na nagtatabas sa pilapil. Mabilis ako noon bumaba sa unang palapag para sana magkape. Kaya lang wala palang kape doon. Oh, kakain ka na? Hindi, magkakape sana muna ako. Walang kape dito. Hindi kami nagkakape. Kasungit mo naman. Ilang taong ka na ba rito? 7. Oh, 7. May karapatan ka na bang magsungit sa apo ng may-ari nito? Kahit na. Ang amo namin siya lang ang dapat naming paglingkuran at hindi ikaw. Ganun ba? Okay. Sabi mo yan. Sa bad trip ko sa kasambahay na maganda, lumabas na lang ako ng bahay para pumunta kay Lolo Temyong at doon ako nakikape. Bakit? Walang kape? Hindi talaga nagkakape mga tao ron at umiiwas sila sa asid. Lo, ganun ba talaga kasama ugali ng mga kasambahay doon? Parang wala na silang kinikilala. Kasi, ang bilin doon ni Carmona, sa kanila lang sila magiging tapat. Kaya hindi kanila tinuturing na amo. Sabi ko nga sa iyo huwag kang magtitiwala dyan sa lola mo. Ano yan? Backbiter yan Siya nga pala Lolo. Wala pa yata kayong pasyente. Ay mamaya pang 3:00 ang pagbubukas. May oras din kasi ako ng gamutan tsaka nakita mo naman. May trabaho din ako sa bukid. Oo nga no. Habang nag-uusap kami ni Lolo sa ilalim ng puno ng mangga, isa sa tauhan ni Lola Carmonang nagbubukid din. Lumapit sa amin bitbit ang kanyang pantabas tapos nagtanong. Temyong, yan ba yung apo mong galing Maynila? Oo. Bakit? Maganda siya. Ano? Maganda ka. Type kita. Walang yan to. Bakla ka ba?
Hindi. Type kita. Mag-uusap tayo mamaya. Hoy, wag ang apo ko ha. Magkakalintikan tayo. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Lintik na lalaki na yon. Lalaki nga ba siya o bakla? Basta't hindi ko mawaray kung sino siya. Lolo? Tauhan ba yun ng lola? Bastos. Bastos nga mga yan. Pati nga ako hindi nire-respeto. Halika po sa loob. May kinuha ang Lolo Temyong sa altar. Ibinigay niya ito sa akin. Isang maliit na pendant na merong sabitan na kulay itim. Sa'yo na to. Ano to, Lo? San Benito yan? Protection. Protection sa mga aswang. Aswang? Lo, totoo ba yung mga aswang? Apo, wala ka sa Maynila. Nandito ka sa Capiz. Okay? Okay, sige. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero nirespeto ko ang lolo dahil nga isa siyang albularyo. Pagkatapos noon bumalik na ako sa bahay ng Lola Carmona para maligo. Oh, galing ka ba doon? Opo. Aba, siguro lalabas ka. May popormahan kang babae? Dali mo agad dito yan po. Opo, Lola. Dahil sa ako'y maliligo na naghubad na ako ng damit. Nang matanaw ni Lola ang maliit na San Benito, bigla niya akong tinawag. Resty! Halika nga rito, apo. Opo. Paglapit ko sa kanya, dinuro-duro niya ako, Commander. Ano yan? Saan ang galing yan? Galing ba yan kay Temyong? Opo, Lola, bakit po? Hubarin mo yan. Hubarin mo! Ibigay niya to sa akin, pangontra daw to sa... Basta hubarin mo! Nang hinubad ko yon, bigla niya itong inagaw sa akin. Pero ang hinawakan niya lang yung tali, hindi yung mismong San Benito. Ingat na ingat ang lola na mapadikit yon sa katawan niya. Itinakbo niya yon papalabas. Sinundan ko siya at pumunta siya sa likod. Hanggang sa nakita kong itinapon niya yon sa tubig. Yan ang dapat sa'yo. Lola naman. Bigay po sa akin ng lolo yun. Hay nako. Ayoko nagsusot ka ng ganon. Baka magkati-kati ka ron. Lola, hindi naman po maselan yung balat ko eh. Kung gusto mo ng ganon, bibigyan kita ng bago. Yung ginto. Dagdag pogi points na rin sa mga babae dyan sa labas. Talaga? Sige. Ako na walang ideya. Na medyo, sabihin na nating inosente, naniwala naman ako kay Lola. Pagkatapos kong maligo, agad niya akong tinawag. Isinabit niya sa dibdib ko. Yung kulay gold ang sabitan, kulay gold din yung mismong pendant. Lano to? Ginto yang nasa loob niyan. Wag mong hawakan, wag mo nang titignan. Yan ang dagdag pang pagwapo. Hindi yung nakakadiring San Benito. Ano siya, Commander? Ito yung para bang style, kabibe, na nabubuksan. Tapos ayong kay Lola sa loob daw nun merong ginto na pwede ko raw ibenta kapag kinakailangan. Sinusubukan ko yun buksan pero hindi siya mabuksan. Ang tanging sabi sa akin ng Lola siya lang daw ang makapagbubukas nun. Ayos to, Lola. Parang style kabibe. Oo, maakit dyan ng mga babae. Yang gintong nasa loob niyan, may kasamang panggagayuma. Talaga? Sa isip-isip ko wala pa naman ako naging kasintahan. Kaya taman-tama ang pagkakataon na ito. Magagamit ko ang anting-anting sa loob ng parang kabibing ginto para makapangbabae sa Capiz. Pinahiram ako noon ng lola ng pera. Ang sabi niya sa akin, tumambay daw ako sa magandang tambayan doon. Sige po, Lola. Alis na po ako. Teka, sandali lang. Marunong ka bang magmaneho? Hindi po eh. Nako, sayang.
dalhin mo siya na isang kotse doon sa likod. Oh, pag-aaralan ko po. Sige, wag mo na ngayon. Basta maghanap ka ng babae, iuwi mo agad dito. Opo, sige. Agad akong pumunta sa isang magandang tambayan, hindi kalayuan sa bahay ni Lolo at ni Lola. Wow! Ayos dito, pinagtitinginan ako ng mga tao. Sa palagay ko, alam ng mga tao doon na ako ay isang dayuhan. Kasi kung ikukumpara ang mukha ko sa kanila tapos ng kulay, naiiba talaga, Commander, dahil hindi naman sa pagyayabang. Bodybuilder po ako tapos medyo may kaputian. Nakasuot ako noon ng polo t-shirt. Merong relo na hindi naman mamahalin. Tapos nakasapatos at nakapantalon. Nakashades din ako noon, kaya't nakikita ko yung mga taong patingin-tingin sa akin. Napansin ko merong isang babaeng nasa solong upuan. Napakatapang ng hiya kong lumapit at nagpakilala. Hi! Hello po. Dayo ka? Oo. Pwede bang makipagkilala? Kung pwede lang. Oo naman. Nakilala ko ang babaeng yun. Natawagin na lang natin sa pangalan na Cheryl. Resty. Resty nga pala. Cheryl? Bakit ka nag-iisa? Ano kasi? Naboboring ako sa bahay. Ganun ba? Merienda tayo. Libre ko. Sige. Hindi niya ako tinatanggihan sa anumang iaalok ko, Commander. Nagkwentuhan kami ng nagkwentuhan. Hanggang sa aking napag-alaman na isa lang din pala siyang dayuhan sa lugar na yun. At ayon sa kanya, kulang 1 taon pa lang daw siya doon at wala pa siyang gaanong nakikilala. Nang alamin ko na kung saan siya nakatira, sinabi naman niya sa akin ang lugar, kaya lang hindi ko alam yun. Hanggang sa niyaya niya kung pumunta sa bahay nila. Sige. Sa isip-isip ko, Commander, makaka-score ako kay Cheryl. Pagdating doon, yung ine-expect kong walang tao, nagkatotoo nga. Kasi yung nanay niya nasa trabaho at yung tatay niya raw nasa Mauban, Quezon. Mukhang wala yatang tao rito. Tayo lang? Oo. Boring nga pala dito, no? Talaga, kaya nga gusto ko palaging nakatambay sa park. Sandali, ikukuha kita ng juice. Teka, bakit juice pa? Di naman ako nauuhaw eh. Dito ka na lang. Nakikita ko sa mga mata niya, Commander, na mukhang may gusto rin siya sa akin. Bilang isang Manila boy, na merong mga the moves pagdating sa mga ganyan. Agad kong inilapat sa kanya ang kulay pink kong labi. Hindi naman siya tumanggi, pero lumaban siya sa akin ng laplapan. Nung mga oras na yon, nandun pa kami sa sopa sa salas, hanggang sa niyaya niya akong pumasok sa loob ng kwarto. Pagpasok doon na nagsalubong ang init. Mabilis ang kaganapan at may nangyari na agad sa amin dalawa. Hanggang sa sinabi niya sa akin na lumabas na raw kami ng bahay. Baka raw kasi abutan kami ng mama niya. Bakit? Basta, papauwi na pala yun. Kung gusto mo, Cheryl, sumama ka sa amin, dun sa lola ko. Sinong lola mo? Si Lola Carmona. Ay, ayoko. Bakit? Masungit yung matandang yun mayaman yun, di ba? Oo, basta ayoko. Sige na, mabaitan lola ko. Sige na. Napilit ko rin siya, Commander. Nang maisama ko siya sa bahay ng lola, tuwang-tuwa ang lola ko. Kita ko sa mga mata niya yung galak. Apo! Siya na ba? Opo, lola. Hinawakan ng lola ko ang kamay ni Cheryl. Napansin kong umiiwas din siya ng tingin.
Tapos para ba siyang nanginginig habang hinahawakan ni Lola ang kanyang mga kamay. Iha, may problema ba tayo, Iha? Wala po. Bakit hindi ka makatingin? Wala po. Sige. Diyan ka lang at ikukuha ko kayo ng mga mainom. Nilinga ko mga mata ko bakit wala ang mga katulong. Naisip ko na lang na baka nagpapahinga sila sa kani-kanilang mga kwarto. Maya-maya pa, nagyaya siya sa akin na lumabas muna dahil hindi daw niya gusto yung amoy ng bahay. Bakit? Mabango naman dito ah. Yun na nga, para ako nasusulasok sa amoy. Sige. Sa labas ng bahay ni Lola Carmona, merong upuan at meron ding mesa. Kaya't doon mismo nagdala si Lola ng maiinom. Iha, ay napakaganda mo naman, Iha. Lola, akin na siya. May nangyari na? Yan ang apo ko. Napaka-advance ng Lola mag-isip. Napaisip din ako ng mga oras na yon na botong-boto siya kay Cheryl. Pagpasok ng Lola, nakita ko ang Lolo Temyong na humahangos. Magmula sa kanyang kubo, tumatakbo siya papunta sa amin. Oh, Lo, bakit? Iha, umalis ka na. Oh, bakit po? Lo, bakit? Anong problema? Sinabi ko umalis ka na. Halas! Tatayo na sana si Cheryl nang biglang magsalita si Lola mula sa pintuan. Temyong, bakit ba? Ba't pinalalayas mo bisita ko? Ay Carmona, pauwiin mo na ang bisitang to. Bakit? Kapag ikaw ba may bisita, nakikialam ba ako sa bisita mo? Basta pauwiin mo na siya. Resty, ihatid mo na babaeng to. Sige po, ako na po'y magkukusang umalis. Sandali lang, sasamahan na kita. Hinatid ko lang siya sa kabilang iskinita. At nang hindi ko na siya matanaw, bumalik na ako ng bahay. Tiyempong inabutan ko ang sagutan ni Lola Carmona at ni Lolo Temyong. Pakialamero ka talagang matanda ka. Nakakahiya sa bisita. Nakakahiya? Sigurado ka meron kang hiya, Carmona? Akala mo siguro hindi ko alam ang gagawin mo. Bakit? Ayan ang apo mo. Sabihin mo sa kanya anong gagawin ko. Lolo, ba't niya naman ginanon si Cheryl? Apakabait ng tao eh. Siya pa lang ang unang babaeng nakilala ko rito. Apo kasi... Lolo, bahala na nga kayo dyan. Nagtampo ako noon kay Lolo kaya pumasok na lang ako sa kwarto. Dahil sa mataas yung bahay at gawa sa pader, hindi ko na narinig ang pinag-uusapan nila kahit na magsigawan pa sila sa labas. Hindi nagtagal kumatok ang Lola Carmona sa kwarto. Bakit po, Lola? Apo, nakita mo kung gaano kawalang hiya yung lolo mo? Ganon siya. Kaya hindi kami magkasundo niyan. Ayaw niyang may ibang bisita rito. Umaastang siya pa rin ang may-ari ng bahay na ito. Lola, naintindihan ko na kayo kung bakit niyo iniwan si Lolo. Kaya nga. Huwag ka nang pupunta ron. Opo. Kinabukasan, nandun ako sa labas ng gate. Baka kasi dumaan si Cheryl. Maya-maya pa dumarating ang lolo at bigla akong inakbayan. Alam mo kasi Apo, iniiwas ko lang yung babaeng yon sa maaaring mangyari. Mangyari? Ano bang ibig mo sabihin, Lo? Bakit kasi hindi niyo ako tapatin? Apo, ang lola mo. Kaya kami naghiwalay niyan. Kasi matanda na rin kami nang madiskubre ko ang kanyang lihim. Ikwento ko lang. Noong bago-bago kami nagsasama, hindi pa namin noon anak ang mama mo. Mahirap lang ang buhay namin dito sa Capiz. Nang may panganak noon ng mama mo, mas lalo kaming naghirap. Lalo na ako.
Bilang isang lalaki, ginagawa kong lahat para makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Pero yung Lola Carmona mo, meron palang nililihim sa akin. Gumagawa siya ng magic. Simula nang maipanganak yung mama mo, iniiwan niya mag-isa yung bata sa bahay, habang ako nasa malayo din at nagtatrabaho. Pag-uwi ko sa hapon, yung lola mo wala. At hindi magtagal, darating na siya. Meron na siyang mga bitbit na kung ano-ano. Tinatanong ko naman sa kanya kung saan ang galing yon. Sabi niya, dyan lang daw. Dyan lang daw. Bigay daw ng dating kaibigan. Ako naman, hindi naman ako nagtataka kasi marami siyang kaibigan dito. Tapos isang araw, yung lolo Temyong mo nagselos doon sa lalaking dating nagmahal sa akin. Lola, nandyan pala kayo. Oo, nakinig ako. Inaantay kong siraan ako ng lolo mo dahil dyan siya magaling. Hoy Temyong, baka nakakalimot ka, narating natin ang gantong buhay ng dahil sa akin. Nang dahil sa'yo, nang dahil din sa'yo nagkabukod tayo ng bahay at nang malaman ko ang sikreto mo. Bumukod na ako kasi hindi ko masikmura ang ginagawa mo, Carmona. Kaya ka ng gamot. Ang panggagamot mo'y wala namang saysay, walang silbi. Hindi ka naman talaga ng gagamot. Huwag mo nang usigin pa ang panggagamot ko. Doon lang ako kumukuha ng kinabubuhay. Resty, huwag kang maniniwala dyan sa lolo mo, sinungaling yan. Hindi ko na malaman, Commander, kung sino ba nagsasabi ng totoo sa kanila. Basta ako. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganon na lang ang ginawa ko. Hanggang sa lumabas na lang ako noon at gusto kong hanapin si Cheryl. Iniwan ko silang nagbabangayan. Sa isip-isip ko matanda na sila parehas at kayang-kaya na nila ang mga sarili nila. Pumunta ako sa bahay nila Cheryl. Pagdating ko roon, inabutan ko ang 2 lalaki. Brad, dito ba yung bahay ni Cheryl? Bakit, sino ka? Resty nga pala. Ano kanya? Kaibigan. Kaibigan? Ikaw yung nakita kong pumasok rito kahapon. Kaibigan lang ba talaga? Oo, magaling. Akala ko walang tao sa loob, pero inakay ako ng lalaking yon papasok. Nakita ko nandun si Cheryl. Nandun din ang nanay niya na kasalukuyang naglalaba. Hinahanap ka ng kaibigan mo, She. Kita ko sa mga mata ni Cheryl na parabang natatakot ito para sa sarili ko. Iba kasi yung mga tingin ng lalaking yon. Natawagin na lang natin sa pangalan na Simon. Simon? Cheryl, huwag ka mag-alala. Magkaibigan lang naman daw kayong dalawa eh. Di ba? Resty? Oo, totoo yun. Ayun naman pala eh. Bakit parang natatakot ka dyan? Nang ngumiti yon ng pagkalapad-lapad. Hindi ako maaring magkamali, meron siyang maliit na pangil sa magkabilang gilagid. Kita ko din na merong namumuupang dugo sa kanyang mga gilagid at nagsisilbing tinga. Sa mga ngipin niya yung dugo-dugong namumuo. Kinabahan ako, Commander, nang makita ko yon. Iniisip ko hindi kaya lumapa ito ng hilaw na karne. Sige Simon, iwan mo na kami. Sige. Pag-alis ni Simon, tinanong ko si Cheryl. Sino ba yung lalaking yon? At bakit parang overprotective naman yata sa kanya yon? Ano siya? Pinsan ko. Pinsan? Kala ko wala kang kamag-anak dito. Meron. Siya nga. Ganun ba? Okay. Hindi ako naniniwalang pinsan niya yon. Kasi kung titignan mo yung itsura ni Simon kay Cheryl, malayong malayo. Cheryl, pasensya ka na sa nangyari kahapon.
Okay lang yun. Maganda nga yung ginawa ng lolo mo eh. Kasi natatakot ako rin sa lola mong masungit. Pero kahapon, parang si lolo pa yung masungit. Sabi niya, iniiwas ka lang daw niya sa maaring mangyari. Siguro nga. Nakikita ko sa itsura ni Cheryl na parabang meron siyang nalalaman patungkol kay lola. Hindi ko lang maitanong ng diretso. Inaantay ko na lang na kusa siyang umamin. Pagkatapos noon lumabas na ako ng bahay. Nagugutom na kasi ako at ayokong abutin ako ng tanghalian sa bahay nila Cheryl. Brad, bilis naman. Ha? Anong bilis naman? Ngumiti na naman siya ng pagkalapad-lapad sabay sabing, bilis mo naman dumalaw sa pinsang ko. Tara, hatid na kita. Hindi, okay lang. Hatid na kita. Alam ko namang kursunada mo yung pinsang ko eh. Mainam na yung malaman ko kung saan ka nakatira. Bago ka rito, no? Ngayon ko lang kasi nakita yung mukha mo tsaka kahapon. Oo, bago lang ako rito. Sa pagpipilit ni Simon nalaman niya ang aking tirahan. Tumapat kami sa isang malaking bahay at nang malaman niyang doon ako nakatira, para ba siyang natakot tapos nanginginig. Dito ka pala nakatira. Sige. Aalis na sana siya nang biglang bumukas ng pintuan ng gate at niluwanon si lolo. Ha? Anong ginagawa mo rito? Wala po. Sige ho. Mabilis nagtatakbo si Simon. Takot na takot siya, Commander. Anong problema nun? Walang hiya na yon. Pati ikaw eh. Apo, mag-iingat ka sa mga tao na kakausap mo rito. Lo, magmula sa inyo kay Lola pati sa kanila, naguguluhan na po ako. Ano ba kasing meron? Ang hirap naman manghula eh. Basta, malalaman mo rin. Halika, kumain na tayo. Sa inyo ko kakain? Naganda ako ng native na manok. Tsak na magugustuhan mo ito. Sige. Habang kumakain kami, Commander, nakita ko ang kasambahay. Papunta yon sa kubo ng Lolo Temyong. Naglalakad ito sa pilapil bit-bit ang isang kulay puting mangkok. Nasa palagay ko ulam ang laman. Rudy, ito raw ang ulam mo, sabi ni Ma'am Carmona. Sige, pakibaba mo na lang dyan. Baba mo rito. Che-checkin ko, baka kung ano yun eh. Pagbaba, nakita ko adobong napakasarap na baboy. Paborito ko yon, Commander, kaya't nang dadamputin ko yun. Pinitik ni Lolo ang kamay ko, sabay sabing, wag! Mamaya, kikilatisin ko muna. Lolo naman eh, walang lason yan. Dinadamay nyo talaga ako sa away nyo ni Lole. Hoy Temyong, walang lason yan Temyong. Sinisigurado ko lang. Sige na, makakalis ka na. O yung lalagyan. Sasalin ko lang. Pagkatapos isalin ni Lolo, pabato niyang ibinigay yon sa kasambahay. Lolo naman, ba't naman ganun? Mainam na sigurado. Mahirap nang malasutan. Lo, alam nyo, natatawa na lang talaga ako sa inyo ni Lola. Pati ako nga po nyo, dinadamay nyo pa sa away nyo eh. Sige, ako natitikim. Nang tikman ni Lolo yung adobo, bigla niya itong isinuka sa pintuan. Ayon kay Lolo, wala raw yun lasa. Walang lasa? Anong ibig niyo sabihin? Walang lasa, walang bawang, walang sibuyas, wala man lang bitsin kahit kaunti. Baka naisip ng Lola na mas healthy yun. Aba, nag-adobo pa siya. Wala lang din naman lasa. Di dapat nilaga na lang niya yung karne. Ako naman ang tumikim, Commander. Pagtikim ko, sarap na sarap ako sa luto. Sarap naman ah. Sige, hubusin mo yan.
Masarap naman ang luto ng kasambahay. Taliwas ito sa sinasabi ng lolo na wala raw kalasa-lasa. Bagamat ang nalalasahan ko, yung napakalinamnam na laman, may halo pa kasing sili yun. Pagkatapos noon bumalik na ako sa bahay ng lola para sana magpahinga. Pero sinalubong ako ng isang kasambahay habang umiiyak. Oh, ano problema mo? Si Ma'am Carmona. Bakit? Anong nangyayari? Hindi na siya sumagot basta't dere-derecho lang siyang lumabas ng bakuran. Maya-maya pa muli siyang pumasok tapos tumakbo sa bahay ni Lolo Temyong. Anong problema ng tao na yun? Hindi na ako pumasok sa loob ng bahay ni Lola Carmona. Sinundan ko na lang ang kasambahay papunta sa bahay ng lolo. Pagdating ko roon narinig kong umiiyak ang kasambahay. Ganun ba? Iwasan mo muna si Carmona. Lalo na't hindi siya nakakakilala. 7 taon na po ako rito, Temyong. Bakit ganun pa rin sa amin si Madam? Temyong? Temyong ang tawag mo kay lolo? Ganun talaga sila rito. Nasanay ba? Yung kasi ang briefing sa kanila ni Carmona eh. Kahit na bastos na yung salita, okay lang sa inyo. Hayaan mo na po, hayaan mo na. Hoy, di ko alam pangalan mo ha. Tatawagin na lang kitang Manang kahit na bata ka pa. Ano ba kasi nangyari ha? Ayon sa kwento sa akin ng kasambahay na si Manang, ang Lola Carmona pagkagaling niya sa sarili niyang kwarto sa ibaba. Lumabas daw ito ng pawis na pawis tapos nakahubot-hubad. Pero meron naman siyang pang ibaba. Ang gusto raw mangyari noon ng lola. Papasukin ang 2 kasambahay sa loob ng CR para siya'y paliguan. Sumunod naman daw ang 2 kasambahay at habang pinaliliguan nila si lola, yung kamay daw nito'y gumagapang. Gumagapang sa mga maseselan na bahagi ng 2 kasambahay. O tapos? Wag mo na ituloy. Masyado ng bastos. Alam kong hindi bastos ang kasunod na sasabihin ng kasambahay. Alam ko na meron pa siyang sasabihin, pero napigil lang yon nang tignan siya ng lolo. Sige na iha, bumalik ka na roon. Mas lalo lang magwawalayang si Carmona kapag nalaman niyang nandito ka. Opo. Kinagabihan, Commander. Napakasarap na ng pagtulog ko. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng tao sa likod ng bahay. Napasilip naman ako roon. Narinig ko ngang meron tao pero hindi ko sila makita. Dahil sa dilim. Ano meron doon? Hoy, sinong nandyan? Nang sumigaw ako ng ganoon, wala namang sumagot. Hoy! Sinabi ng sinong nandyan eh. Nadidinig ko pa rin ang pagkilos nila at pagtapak sa mga tuyong dahon hanggang sa narinig ko para bang meron silang hinihilahod sa lupa. Ano bang meron doon? Sandali nga. Mabilis akong bumaba mula sa 2 palapag ng bahay. Bit-bit ang maliit na flashlight. Nagtatakbo ako sa likod kung saan ko nakita mga lalaking yun. Pero laking pagtataka ko. Dahil wala na yung mga tao. Saan na sila? Sino yung mga yun? Nagulat na lang ako dahil biglang nagsalita ang lola mula sa 2 palapag ng bahay. Resty! Anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Pumasok ka na rito. Lola, kasi pumasok ka na. Imbis na pumasok sa loob, dumiretso ako sa bahay ng Lolo Temyong at doon nasaksihan ko na kasalukuyan siyang nakaupo, nakapikit, tapos may sinasambit na salitang hindi ko maintindihan. Alam na ng lolo na naroroon ako. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa ginagawa niya. Halos 5 minuto pa siyang nakaganon.
Maya-maya pa dumilat na ang Lolo Temyong. Lo, may narinig akong hinahatak doon. May tao sa likod. Diyos ko, ito talagang si Carmona. Ayaw na ayaw niyang may sumasalungat sa kanya. Apo, yung mga nakita mo sa akin, ito, bahagi lang ng aking pagdadasal at humihingi ako ng proteksyon sa ating Panginoon. Alam ko ang nangyayari. Ramdam ko na merong hindi magandang nangyayari sa bakuran na ito. Halika, puntahan natin yon. Pero lo, nakita ako kanina ng lola. Alam ko rin yon. Halika, sa pagkakataon na ito, hindi na ako makapapayag pa. Ano bang nangyayari? Basta. Pumunta kami sa likod. Muli kong inilawang kung saan ko narinig ang mga lalaki. Wala akong nakitang ni anumang bakas, pero ayon kay Lolo nabakasan niya ang mga lalaki. Dito, dyan sila papunta. Tinunton namin ng bahagi na yon hanggang sa makarating kami sa bukid. Lo, saan ba tayo pupunta? Alam ko apo na nakita mo ang isang maliit na bodega dyan. Nasisiguro kong nariyan si Carmona. Hindi nagtagal nakarating na kami sa kubong sinasabi o sa bodega. Napakatahimik ng loob. Ganun pa man, amoy na amoy ko yung parabang masangsang na amoy. Baho. Ano yun, Lo? Baho. Shh, pigilan mo yung sarili mo. Umikot tayo sa likod. Pag-ikot namin sa likod, nagimbal ako sa nakita ko. Isang babaeng hubot-hubad, nakabitin ng patiwarik sa puno tapos laslas ang lalamunan, papunta sa tiyan. Ang kanyang laman loob ay nakahulog na. Konting-konti na lang ang sabit nito sa tiyan. Hindi! Yan yung kasambahay! Carmona! Hindi na tama itong ginagawa mo. Sabi ko na nga be. Sa likod ng bahay alam namin ng lolo dadalawa lang kami. Pero laking gulat ko dahil sa tagiliran ng bahay merong dalawang lalaking lumabas. Sila yung dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. May hawak ang mga yon na itak na bagong hasa. Temyong, inabutan mo lang kami kaya nakita mong nakasalabit pa ang laman loob ng babaeng yan. Utos sa amin ni Madam Carmona. Alam mo na. Hoy, hanggang kailan nyo to gagawin? Hanggang kailan? Hanggang binibigyan niya kami ng masarap na buhay. Mga walang hiya kayo. Kinabahan ako, Commander, nang makita kong kuhanin ng lolo ko ang itak niya sa tagiliran. Ano? Hindi na ako papayag pa na meron pa kayong mabibiktima. Temyong, huwag masyado matapang. Baka bumalik sa iyo yan. Ganon? Yung dalawang lalaki akmang lalaban kay lolo. Ako nung mga oras na yon, kinakapa ko sa paahan kung meron ba akong madadampot na bato. Nang wala akong madampot, kinalabit ako ng lolo. Inabutan niya ako ng kutsilyo. Sinugod kami ng dalawang yon. At ang napansin ko, si lolo lang ang pinunterian nila. Nang makakuha ko ng pagkakataon, sinalaksak ko sa likod yung isa. Pero hindi man lang siya natinag habang pinagtutulungan nila ang lolo. Muli akong nakabawi, sinuntok ko siya sa likod. Tinadyakan ko siya sa maselan na bahagi kaya siya natumba. Nang akmang dadambahin ko siya habang ito'y nakatumba, laking gulat ko, Commander. Dahil yung hininga niya napakabaho. Sinampal ko na lang ang mukha niya. Naramdaman kong parabang tadtad ng balahibo ng muka yung lalaking yun. Tinadyakan niya ko kaya ako napahiwalay sa kanya. At pagtayo niya,
Mabilis kong binunot ang flashlight ko sa tagiliran ng tanglawang ko siya. Hindi na pala tao ang kalabang ko nung mga oras na yun. Hindi ka tao! Talagang hindi. Pasalamat ka, apo ka ni Carmona. Kung meron siyang inutos na pati ikaw, idadamay na talaga kita. Ano? Tumalikod siya sa akin at muling sinunggaban ng lolo ko. Pinagtulong-tulungan nila ang lolo. Tinatanglawan ko lang sila noon ng flashlight at nakikita kong kinakagat nila si lolo kung saang bahagi ng katawan. Tapos yung isa niyang kasamay, napakahahaba na rin ng kuko. Nakita ko rin kung paano niya hatawin ang tagiliran at likod ng lolo. Habang ang lolo ko para bang wala lang ang nangyayari sa kanya. Nang makabawi ang lolo, nakita kong meron siyang tinanggal sa kanyang dibdib. Nilagay niya yon sa kanyang kamao at agad na pinagsusuntok yung dalawang lalaki. Mga walang hiya kayo. Mga aswang kayo na tauhan ni Carmona. Aswang? Oo, tama. Aswang ang mga to. Napalingon sa akin ng dalawang lalaking yon matapos ko itong sabihin. Binitiwan nila ang mga hawak nila at nagtatakbo sa malaking bahay. Halika po, doon tayo sa bahay. Lo, may sugat ka lo. Wala yan. Huwag mong intindihin yan. Pagpasok namin sa loob, meron siyang hinalungkat sa kanyang baul. Kunin mo ito. Para saan to? Basta kunin mo. Protection yan. Wawakasan ko na ang hindi magandang alitan namin ni Carmona. Apo, yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Yang lola mo kaya kami nagkiwalay nung kapapanganak ng nanay mo. Dahil mas pinili niyang tanggapin ang bigay sa kanya ng lahi niya kapalit ng marangyang buhay. Alam mo ba, bago ka pa man dumating dito, ilan sa mga kababaihan na mga birhen pa ang inalay niya sa kanyang Panginoon. Panginoon? Panginoon sa taas ba? Hindi. Hindi yun ang Diyos niya. Makikita mo yon sa unang palapag ng bahay, kung saan siya palaging naroroon at nagdarasal. Kaya ako rin inaral maging isang albularyo. Nang dahil doon, gusto ko siyang pigilan sa mga masasama niyang ginagawa. Pero wala eh. Isa lang akong mahinang albularyo. At lahat ng mga nagpapagamot dito alam kong meron silang ideya kung sino si Carmona. Isuot mo yan. Naniniwala ako, apo, na pati ikaw, idadamay ka ni Carmona sa kanyang mga kawalang hiyaan. Habang nag-uusap kami, Commander, nadinig ko ang sunod-sunod na pagaspas sa taas, tapos mga angil at pag-alulong. Nakaramdam ako noon ng matinding takot. Naisip ko para akong nasa giyera. Nadadalawa na lang kami ng lolo tapos napapalibutan ng napakadaming kalaban. Andiyan na sila. Sigurado ko. Nandyan na rin si Carmona. Lo? Bakit? Nakita ko meron nang nakatayo sa pintuan. Hindi yun tao. Isa siyang nakakatakot na nilalang. Mabilis yun pumasok sa loob at sinabi nitong, "Ngayon, meron na kaming signal mula kay Carmona. Humanda ka sa akin, binata." "Wag ang apo ko!" Hindi siya napigilan ng lolo kaya't mabilis siyang pumasok sa loob at dinakma niya ako. Sa dibdib niya ako hinawakan, kaya't nahawakan din niya ang pinasuot sa akin ng lolo. Dahilan kung bakit para ba siyang napaso at mabilis na nagtatakbo at nagsisisigaw. Sabi ko na nga, be. Sabi ko na. Lo, andyan na naman sila. Wala tayong laban dito. Kailangan nating makatakas. Ginawa lahat ni lolo para makatakas kami sa bahay na yon. Nagtatakbo kami sa kabukiran. Tinalaktak namin ang bagong tanim na palay. Hanggang sa aking narating, yung pinakadulo ng bakuran
meron pala yon mga barbwire. Dahil sa nauuna ko kay lolo, sinigawan niya kung wag daw akong dederecho agad-agad. Baka daw masabit ako sa tulis-tulis na barbwire. Dahil sa meron akong dalang ilaw, mabilis ko naman yon nalusutan. Hanggang sa nang si lolo na sanang lulusot, nang bigla siyang sagpangin ng kakaibang malaking aso. Sa bilis ng pangyayari, Commander, hindi ko na malaman kung saan dinala ang lolo. Lolo! Hindi! Ayoko nang bumalik pa sa bahay na yon. Alam kong pati ako isusunod na nila ko, Commander. Tatalikod na sana ako at tatakbo para iwan ng lugar na yon nang marinig ko ang boses ng isang pamilyar na tao. Psst! Brad! Dito! Dalihan mo! Ha? Sino ka? Dito! Ako to si Simon! Tama. Si Simon ang narinig ko nung oras na yon. Sumama ako sa kanya, Commander, at dinala niya ako sa bahay nila Cheryl. Totoo ba? Pinsan? Oo. Sabi ko na nga be, pati yung apo niya, ayaw niyang paligtasin. Aswang si Lola, pero hindi ko pa nakikita. Aswang ang lola mo. Yung lolo mo albularyo. Alam mo, nang makita ko yung lolo mo, natakot ako eh. Kasi ano? Kasi Brad, wag ka sanang mabibigla pero aswang din ako eh. Ano? Walang hiya ka, aswang ka rin pala. Kumuha ko noon ng bote at hinampas ko sa likod niya. Dahilan kung bakit siya nagalit sa akin tapos nagpalit ng anyo. Sa mga punto na yon, hindi ko na alam, Commander, kung sino pa bang pagkakatiwalaan ko. Mga hayop kayo! Mga aswang kayo! Laking gulat ko nang biglang tumalon sa bintana si Simon. Ang sabi sa akin ni Cheryl, lumayo daw ako sa bintana. Dahil kanina pa raw merong nakatingin. Si Simon pala, lalabanan niya ang mga aswang na tauhan ng Lola Carmona. Magmula sa loob ng bahay nila Cheryl, dinig na dinig ko ang maiingay sa labas. Cheryl, bakit di tayo tumawag sa pulis? Pulis? Walang pupuntang pulis dito. Bakit? Takot din sila dyan. Ano? Imposible yung sinasabi mo. Dahil sa magpinsan sila, Commander, naiisip kong hindi kaya't pati si Cheryl aswang. Sa punto na yon, kung totoo mang aswang siya, iisipin ko nang nakakadiri. Dahil minsan nang may nangyari sa aming dalawa. Maya-maya pa, sumisigaw ang isang lalaki sa labas ng... Bata ka pa! Patay ka ng bata ka! Anong sabi niya? Ha? Simon? Tinanglawang ko yon ng flashlight, Commander. Nakita kong yung isang lalaki bitbit ang ulo ni Simon at yung kanyang katawan naman ay nilalantakan ng isa pa. Binalibag nila yung ulo ni Simon sa bintana kaya pumasok yon sa loob ng bahay. Pakawari ko noon para kong hihimatayin sa takot. Wala na rin akong tiwala noon kay Cheryl. Kaya't mabilis akong nagtatakbo, Commander. Hindi ko alam kung saan na ako makakarating nung oras na yon, basta't bahala na. Basta't makalayo lang ako sa lugar na yon. Hanggang sa nang naramdaman ko nang walang humahabol sa akin, doon ay sinubukan kong magpahinga. Sumandal ako sa isang puno na walang tao. Mabilis din ako noon nakatulog.
Saan na ba ako? Pagmulat ko, Commander, sa palagay ko'y malapit nang sumikat ang araw. Tatayo na sana ako nang biglang... Sino ka? Anong ginagawa mo sa teritoryo ko? Huh? Ikaw? Sino ka? Ikaw ang sino? Kagabi ka pa dyan. Hinahabol ka ng mga aswang. Sino ka ba? Huh? Ako si Resty. Ikaw yung apo ni Carmona at ni Temyong. Tama ba? Oo. Teka, sino ka? Aswang ka? Ba't kilala mo sila? Aswang ka din, no? Hoy, kumalma ka lang. Kung aswang ako, kanina pa kita sinagpang dyan. Huh? Oo nga, no? Naramdaman ko naman, Commander, na mabait ang matandang yon. Pilit niya akong pinapabangon at isinama niya ako sa kanyang kubo. Habang naglalakad kami, sinabi niya sa akin na tinigilan lang daw ako habulin ng mga aswang pagpasok sa kanyang sinasabing baluarte. Alam daw kasi ng mga aswang sa Kapis na yung lugar na yon ay sakop ng isang mahusay na albularyo. Hindi basta albularyo, isa rin siyang mag-aanting. Natakot lang sila nang malaman nilang pag-aari ko na yung tinakbuhan mo. Dinala ka rito ng iyong pa. Ano ho bang pangalan nyo? Tsaka, bakit nyo po ako tinutulungan? Kahit sinong mapadpad dito, tinutulungan ko, bata. Nagkataon lang din na kilala ko yung mga lolo't lola mo at nakita na kita ng minsan. Saan po? Sa terminal. Alam ko na ikaw ang binata ron. Kilala ko mga bagong dating. Kilala ko mga bagong muka. Ganun ba? Oo naman. Magmula nang dumating ka rito, sinubaybayan na kita. Alam mo, tama na sana yung babaeng una mong napuntahan. Kaya lang maging sila'y magiging delikado na dahil nga tinatakbuhan mo sila. Oo, ganun ba? Ano nga hong pangalan nyo? Bakit? Naririto na tayo. Pasok ka sa kubo ko. Maliit lang ang kubo ng matandang yon. Pagpasok namin sa loob, nakakita pa ako ng isang gwapong lalaki. Nakaupo yon ng nakatalikod tapos humihigop ng kape. Nariyan ka na pala, kaibigan. Kararating mo lang ba? Oo, kararating ko lang. Ano, halika, magkape tayo. Sige. Dahil sa nakakita na naman ako ng bagong muka, iniisip kong baka isa itong aswang. Dahil doon wala na akong tiwala pa. Mabilis akong lumabas ng bahay at akmang tatakbo. Nagulat na lang ako dahil sa way ng tatakbuhan ko, nandon na yung lalaki at humihigop ng kape. Para siyang taong marunong mag-teleport. Kasi napakabilis niyang nakapunta roon nang hindi ko man lang naramdaman. Ni hindi ko nga siyang nakitang dumaan sa pintuan. Nilihisan ko siya, Commander, at dumaan ako sa kabila kung saan yung iikutan ko merong isang matabang puno. Pag-ikot ko sa matabang puno, nandun na naman yung lalaki at humihigop ng kape tapos nananaba ko. Sino ka bang hayop ka? Ha? Kung saan ako pumunta, nandun ka din. Kalma ka lang, kaibigan. Sa oras na lumabas ka rito sa pag-aaring baluarte ni kapanalig na Alberto, mamamatay ka na. Pangako yan. Hindi kayo mga tao. Tigilan niyo na ako. Tao? Mukha ba akong di tao? Mas pogi pa nga ako sa iyo eh. Joke lang. Kalma ka lang. Halika rito, Resty. Dito tayo sa loob. Wala na akong nagawa nang bitbitin ako ng matanda, Commander. Doon ko nalaman na Alberto pala ang pangalan ng matandang yun. Ipinasok niya ako sa loob. Walang-wala na akong pag-asa dahil naisip kong aswang din pala mga taong yun. At
papatayin din nila ako pagdating ng takdang oras. Yun ang pumapasok ko sa isip ko nung mga oras na yon. Yung lalaking nakasuot ng sandong puti. Inupo niya ako sa upuang kahoy. Tapos ang isa niyang paa tinungtong sa inuupuan ko. Tapos binugahan ako ng sigarilyo. Pakawari ko yung napapanood ko sa pelikula, ganoon ang klase ng panimula kapag tinotorture yung tao. Huwag! Huwag po! Huwag niyo akong papatayin. Kumalma ka lang, ano ka ba? Kalma ka lang, kaibigan. Tinatapik-tapik niya pa ako sa balikat nung mga oras na yon. Meron lang ako tatanong. Kabisado mo yung bahay ni Carmona, di ba? Kabisado mo yung pasikot-sikot dun? Oo. Di ba mga aswang kayo? Mga kakilala kayo ng lola? Oo. Hindi kami mga aswang. Sa totoo lang, matagal na naming sinosurveillance siyang si Carmona. Hindi lang kami basta makapasok. Siya nga pala, isa akong albularyo. Albularyo rin si kapanalig na Alberto. Ako si Nole. Hindi ko inaasahan ang pagkakataon na ganito abutan ko. Dito sa lugar na to, marami akong sinusurveillance na mga kalaban dito. Bagamat meron din namang ibang mga albularyo rito, mga antingero, pero hindi sila naglalakas ng loob para labanan ng mga aswang rito. Alam mo ba yung lola mo na si Carmona ay isang mataas na uri ng aswang dito sa Capiz? At yung lolo mo naman, alam niyang aswang ang lola mo pero nagtitiis pa rin siya doon. Baka kasi kapanalig mahal niya pa si Carmona. Baka umaasa siyang balang araw magbabago pa ito at muli silang magsasama. Baka nga kapanalig. Makipagtulungan ka sa amin, Resty. Si Lolo? Sinagpang si Lolo ng malaking aso. Ganon? Huwag ka mag-alala sa lolo mo. Ayos lang siya. Pero maniwala ka sa akin. Okay lang ang lolo mo. Pinagpatuloy ng taong yun ang sinasabi niya, Commander. Ang sabi niya sa akin, hindi raw muna sila sasalakay ngayon. Sasalakay na lang daw sila bukas ng gabi. Yun daw kasi ang tiyempong kabilugan ng buwan. Sinabi sa akin nung Nole at nung Alberto na sa kalagitnaan ng kanilang pagre-ritual at pag-aalay, doon daw nila gagawin ng pagsalakay. Sinabi ko rin sa kanila na meron na silang mga nabiktimang mga kasambahay. Bagamat hindi naman na daw yon bago sa mga nalalaman nila patungkol kay Lola Carmona. Ulitin ko sa'yo, kapag hindi ka nakipagtulungan, hindi mo makikita lolo mo. Bagamat okay lang siya, kasi nararamdaman ko pa rin ang presensya ng lolo mo. Huwag ka mo nang uuwi. Sabay tayong uuwi ng Luzon pagkatapos nito. Kasi hindi naman ako taga rito eh. Taga Luzon din ako. Sa gitnang Luzon. Sa ngayon magpahinga ka muna. Nakatulog ako, Commander, ng araw na yon. At pagsapit ng dilim, wala yung dalawa sa loob ng bahay. Teka, nasan yung mga yun? Narinig ko sa likod, nandun pala sila nag-uusap. Ayos na ba yan, kapanalig? Sa palagay ko ayos na ito. Makakapatay na to ng mga tauhan ni Carmona. Ayos. Nakita ko na parabang stick lang yon ng barbecue. Ibig sabihin yung mga stick na yon makakapatay na ba ng aswang? Nariyan ka na pala, Resty. Para saan po yan? Eto? Pangpatay sa mga tauhan ng lola mo. Stick lang yan ng barbecue. Makakapatay ba yan? Bakit hindi? Magtiwala ka lang sa amin. Iba kaming mga albularyo magsalita. Pwede bang lumabas ako mamaya? Pag lumabas ka, mamamatay ka. Mamili ka. Pero hindi kami papatay sa iyo, ha? Natakot ako sa sinasabi ng taong yon. Kasi nga
Paglabas ko sa teritoryo ni Alberto, tiyak na nakaabang sa akin ng mga tauhan ng Lola Carmona. Maya-maya pa, lingon ng lingon yung nole kung saan. Bakit ka panalig? Meron ka bang nararamdaman? Si Temyong. Si Temyong. Ang lolo ko. Nandito ho ba siya? Oo. Sa hindi kalayuan nakita kong tumatakbo si Lolo Temyong papalapit sa kubo. Maya-maya pa lumabas si Alberto para sana salubungin si Lolo. Sa pag-aalala ko kay Lolo at sa pagkamis, sumama ko sa pagsalubong sa kanya. Kaya lang laking gulat ko, Commander, nang bigla siyang salubungin ng suntok ng matandang Alberto. Ano? Anong ginagawa mo rito? Tata Alberto, bakit mo sinuntok si Lolo? Lolo? Lolo mo ito? Apo, pumunta ako rito para kunin ka. Napakasama mo. Bakit mo ginano ng lolo ko? Hindi mo siya lolo. Naglabas ng itak si Alberto, tapos kinubabawan niya si Lolo. Yung itak niya hinawig niya sa leeg ng lolo. Wag! Huwag mo yung gagawin sa lolo ko! Hindi mo siya lolo. Tumahimik ka dyan. Idinikit ni Tata Alberto ang itak, tapos hinipan yung mukha. Unti-unti yon nagbago. Tinubuan ito ng balahibong kulay itim. O ano, nakita mo na? Nagpapanggap lang ang taon to. Pagkatapos siyang kubabawan ni Tata Alberto, tinadyakan niya ng ilang beses ang mukha nun, dahilan kung bakit ito bumangon. Hindi, nagaya niya yung mukha ni Lolo. Akala ko makukuha na kita. Umalis ka na at sabihin mo kay Carmona na susunod na gabi na ang kamatayan niya. Umalis ang lalaking yun. Bumalik naman kami ni Tata Alberto sa loob. Oh, ano nangyari? Sabi ko na nga be, nagpapanggap na gabunan. Hoy iho, hindi mo ba alam na isa yan sa kakayanan ng mga gabunan? Ang manggayan ng itsura para makapangbiktima. Malamang na kaya pumunta rito yun para siguruhin nandito si Resty. Sigurado yon. Kapag kami lumusob, hindi ka pwedeng sumama sa amin. Sasama ko. Mailigtas ko man lang ang lolo. Ikaw ang bahala. Pero wag na wag mo kaming sisisihin kapag may nangyaring masama sa'yo. Walang mangyayaring masama sa kanya, kapanalig. Oh? Oo. Akong bahala sa kanya. Sa sumunod na gabi, Commander, nakagayak na yung dalawa. Ako, binigyan nila ako ng kakaibang medalyon. Tapos sinukbitan nila ako ng itak sa tagiliran. Panglaban ba to? Oo, panglaban yan. Huwag kang mag-alinlangan na tagain ng lola mo. Gano man kasama ang lola, naiisip ko pa rin na sa kanya ako nanggaling. Pero kung buhay ko naman ang magiging kapalit, hindi ako mag-aalinlangan, Commander, na sundin ang sinasabi ng dalawa. Bandang 7:00 pa lang noon, napansin ko sarado na mga kabahayan. Habang kami naglalakad, nakadinig kami ng napakadaming paniki sa daan. Yang mga paniki na yan, nasisiguro ko, Kanole, yan ang spy ni Carmona. Sigurado ako ron. Pagtapat namin sa malaking gate, sinabi ko sa kanila na meron pang ibang daanan dahil nga kabisado ko ang buong lugar. Doon kami dumaan kung saan palaging dumadaan ang mga pasyente ng Lolo Temyong. Aba, walang sarado to ah. Ito ang daanan palagi ng lolo at ng mga pasyente niya. Paglakad namin sa loob,
Napakatahimik ng paligid. Pero napansin ko sa kubo ng Lolo Temyong na merong ilaw. Mag-iingat ka, binata. Patibong yan. Maghiwa-hiwalay tayo. O sige. Malakas din ang loob kong humiwalay. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob pero iba talaga ang pakiramdam ko. Lalo na't nang suotan nila ako ng kakaibang medalyong bilog na may mga nakatatak na dasal. Lolo? Nagbabaka sakali lang akong naroroon ng lolo. Sabi kasi nung Nole buhay pa raw siya. Laking gulat ko, Commander, nang biglang may sumagot sa loob. Narinig ko rin na tumakbo yon papunta sa pintuan para pagbuksan ako. Apo! Lo! Buhay ka, Lo? Ay, oo. Bakit? Saan ka ba nanggaling? Halika, pamasok ka. Kumain ka na ba? Oo. Halika, pasok ka. Luminga-linga muna ang Lolo Temyong bago niya isarado ang pintuan. Sinarado rin niya mga bintana, tapos agad siyang naghanda ng karne sa ibabaw. Lo, ano ba nangyari sa inyo? Akala ko sinagpang kayo ng malaking aso. Oo. Sinagpang nga ako ng malaking aso pero siyempre, papayag ba akong basta-basta niyang mapapatay? Lo, meron kayong mga benda. Yan ang mga sugat ko sa pakikipaglaban. Lo, may sasabihin ako sa'yo. May kasama akong 2 albularyo na pumasok dito. Alam ko. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang wakasan ang kasamaan ni Carmona. Sige na, kumain ka na, Apo. Sige, Lo. Pinagtatakahan ko, Commander, bakit karni lang. Tinanong ko si Lolo kung meron ba siyang kanin. Matagal ito bago sumagot tapos sinabing ipagsasaing niya raw ako. Hindi na, Lo. Wag na po. Hindi. Sige. Ramdam ko sa paligid na parabang may nag-iikot-ikot. Dahil yung lagabag noon sa mga tuyong dahon ay naririnig ko. Maya-maya pa nakarinig ako ng sigaw sa malaking bahay ni Lola Carmona. Lo, baka sinalaki na nila yung bahay ni Lola. Hayaan mo sila magpatayan. Problema yan ng lola mo. Apo, ang lola mo ay masamang aswang. Kaya niya narating ang ganyang klase ng pamumuhay. Dahil binibigyan siya ng limpak-limpak na kayamanan ng kanyang pinaniniwalaang Diyos. Anong kapalit nun? Kapalit nun ang buhay ng mga taong walang muwang. Hindi na ako mapakali kasi iba na yung sigawan sa loob ng bahay. Kaya't sinabi ko kay Lolo Temyong na pumunta kaming 2 doon. Sige. Hindi kita mapigil eh. Sasamahan na kita, Apo. Unti-unti kaming gumapang ng lolo. Yung kasi ang kanyang bilin. Kailangan daw maputikan ng buong katawan namin para hindi kami maamoy ng mga aswang. Habang nanggagapang kami sa bukid, narinig ko rin sa bandang itaas namin ilang beses may dumaan na malaking ibon. Napakalakas ng pagaspas nun na parabang huni ng eroplano sa taas. Apo, nakita mo yung malaking ibon? Opo. Ayan, dumako siya sa ika-3 palapag, yung pinaka-rooftop. Sigurado ako, Apo. Meron na naman silang bit-bit na alay. Ha? Nasaan na kayo 2 kasama ko? Hayaan mo sila. Mga albularyo sila. Kaya nila yon. Nang makarating kami sa pintuan, pinakikiramdaman ko kung anong meron sa loob. Maya-maya pa narinig ko ang iyak ng mga kasambahay. Iyak na nagmamakaawa. Dito. Ito ang silid kung saan isinasagawa ng Lola Carmona mo ang kanyang kasamaan. Hinawakan ko ang doorknob. Nagbabaka sakali akong bukasyon. Pero nakalak. Kaya't ang sabi ng lolo, gumilid daw muna kami.
Tsak na nararamdaman na ng Lola Carmona na nandong kami sa labas. Antayin nating may dumating. Tsaka tayo pumasok. Sige. Nagtago kami noon ng lolo sa gilid. Sa gilid kasi noon, Commander, ay hagdanan na tapos may mga nakalagay na kung ano-anong panambak. Makalipas ang 5 minuto narinig ko. Yung 2 albularyo ay nanggaling sa taas. Hindi rito. Baka siya baba. Baka nga. Walang bakas sa taas eh. Maya-maya pa, narinig kong sumigaw ang matandang albularyo at nang silipin ko ito, dinamba pala siya ng lalaking merong pakpak sa likod. Habang yung isa ganun din. Pero kita kong llamado sila sa laban lalo na't bumunot ng itak ang matandang Alberto. At agad niya itong sinaksak sa tagiliran. Ano manananggal? Kaya mo pa? Wika ng matandang Alberto. At yung isa naman hawak-hawak yung leeg ng aswang. Nakaangat pa yon sa tiles. Walang hiya ka? Sasalaki ka na lang sablay pa? Ngayon, puputulin ko yung ulo mo sa pamamagitan ng kaliwang kamay ko. Halos masuka-suka ako, Commander, sa nakita ko. Para bang isang matulis na kutsilyo o bagay ang kaliwang kamay nung nole dahil naputol niya ang ulo ng aswang kaya't bumagsak ang katawan nun. Tapos yung ulo nito, ibinalibag niya sa pintuan kung saan ang silid na pinaggaganapan ng ritual ng lola. Huwag ka matakot! Huwag ka matakot, Apo! Kalat ang dugo sa talis. Hindi nagtagal bumukas ang pintuan. Kaya lang hindi si Lola ang aking nabungaran. Bagkos isang lalaking nagbabaga ang katawan tapos merong 2 maliit na sungay sa ulo. Alam ko, Commander, na nakita kami noon. Luminga pa ito kung saan kami nagtatago. Tapos bigla niyang isinarado ang pintuan nang madampot niya ang ulo na ibinato doon. Lo, anong nilalang yun? Apo naman, hindi yun basta nilalang. Meron siyang 2 sungay sa ulo at parang nagbabaga yung katawan. Apo, ngayon ko palang nakita yon. Umalis na tayo rito. Iligtas na natin ang sarili natin. Lumabas kami ng lolo sa aming pinagtataguan at sinalubong kami ng 2 albularyo sa pintuan. O kayo pala. Teka, Alberto? Ikaw pala yan, Temyong, buhay ka pa pala. Oo naman. Alam mo, nandun ang kalaban. Aalis na kami rito ng apo ko. Ayoko nang makipaglaban pa rito, lalo na't nakita ko ang pinag-aalayan ng buhay ni Carmona. Alam ko. Naramdaman ko din yun. Nakakatakot siya. Hindi siya birong kalabanin. Tama ang desisyon yung 2. Umalis na kayo. Sinamahan pa nga kami ng 2 yon papunta sa kubo. Sabay kami ng lolo nag-alsa balutan. Temyong, paano mo nasikmurang makisama dyan kay Carmona? Alberto, nang malaman kong meron siyang ganyang gawain, bumukod na rin ako. Bumukod? Bakit hindi ka nagpakalayo-layo? Siguro, inaasahan niyang magkakabalikan pa silang 2. Temyong, hindi na mangyayari yun. Dahil yung asawa mong matandang Carmona nakasangla na ang kaluluwa. Kahit ako, hindi ko na kayo pwedeng pagbatiin. Kasi yung mga ganyang klase ng tao sarado na ang isipan. Wala silang ibang inisip kung hindi pera. Sumasamba sila sa pera. Kapalit ng buhay, ginagawa nila ang utos ng kanilang pinaglilingkuran. Oo, totoo yun. Mauna na kami ng apo ko. Magpapaalam na ako. Hindi, Lo. Ayoko umalis dito. Apo, sasama ako sa iyo sa Manila. Sige na. Ayokong umalis, Commander.
Gusto kong malaman kung ano ba ang huling mangyayari kay Lola. Dahil sa iyo kong umalis, napilitan din ng Lolo Temyong na huwag akong iwan. Ganito ang plano. Babalik tayo sa malaking bahay ni Carmona. Pero Temyong, hindi ba't napapaligiran ng bukid tong lugar na to? Ibig sabihin meron kayong ginagamit na makinang pang-araro? Meron. Kayong dalawang maglolo, kumuha kayo ng mga gasolina. Buhusan nyo tong paikot ng bahay. Habang kaming dalawa, papasok kami sa loob. Sa loob ng kalahating oras pag hindi kami nakalabas, sindihan nyo na ang buong paikot. Gagapang naman yung apoy niyan kapag ka nagkalat ang gasolina. Ano? Paano kung di tayo makalabas ng ganong oras? Di kasama tayo natupok sa loob. Kapanalig, gagawin natin ang trabaho natin sa loob ng ganong oras lang. Sisikapin nating matapos yun. Sisikapin nating makalabas. Hindi natin hahayaan na magtagal pa ang problemang to. Kasi huwag ka nang kumontra. Para ka namang bago ng bago eh. Sige. Sa bodega kung saan nakalagay ang galon-galon na gasolina, pinuntahan namin yon ng lolo. Kumuha kami ng tigisang galon at habang sinasaboy namin yon sa paligid ng mansyon ng Lola Carmona, kita ko kay lolo yung parabang medyo labag sa kalooban niya yon. Pero naglalaban ang kanyang kaisipan at puso. Patawad Carmona, mahal kita, pero kung ito ang magwawakas sa iyong kasamaan, gagawin ko ito. Dalian mo dyan, Reste. Opo, lolo. Habang ginagawa namin yon ng lolo, nakita kong merong nakasilip sa itaas. Ang pinagtatakahan ko kung bakit hindi nila kami sinasalakay. Nang maubos ng isang galon, kumuha pa ako. Sinabuyang ko rin ang mga dingding na pader. Idinamay ko na rin ang mga puno sa tabi para sama-sama na silang lahat dun. Apo. Iset mo na yung orasan mo. Sundin mo yung sinabi ng dalawa, ha? Oo. Naka-istambay na kami ng lolo sa pilapil. Ang mga paa namin ay nakatapak sa putik. Tapos nakatingin kami sa pintuan kung meron bang lalabas. 3 minuto na nakakalipas pero wala pa rin. Tapos tahimik din ang buong kabahayan. Pagsapit ng 4 na minuto, nakita naming sa rooftop ng bahay merong 2 lalaking tumalon. Dere-derecho silang nahulog sa ibaba. Lo, may tumalon. Patay na sila ngayon. Yung tumalon hindi namin nakitang tumayo. Siguro nabagok na yon. Pero kung aswang man yon, sigurado akong mabubuhay pa ito. Konti na lang, Lo. Konti na lang. Halika na. Sindihan na natin ang buong bahay. Pero paano yung 2 albularyo? Huwag ka matakot. Nasisiguro kong meron silang malalakas na gabay. At kaya silang protektahan nun sa apoy. May alinlangan akong gawin yon, Commander. Kasi paano kung hindi gumana ang sinasabing gabay ng lolo? Paano kung kasama silang matupok sa loob? Si Lola Carmona, hindi ko na iniisip pa nung mga oras na yon. Nang sumapit na ang ika-30 minuto, nagbukas na ako ng kasapwego at hinagis sa mga ikinalat naming gasolina. Mabilis na sumiklab ang apoy. Umikot yon sa buong kabahayan ng Lola Carmona. Pinuntahan din ang punong binhusang ko kaya't pinapalibutan na ng malakas na apoy ang bahay ng lola. Lumayo kaming 2 ng lolo. Tapos nadinig namin ang malakas na sigawan sa loob. Senyales na mukhang natutupok na sila doon. Lo, nakakaawa naman yung 2 albularyo. Wala naman silang kinalaman dito eh.
Pero utos nila yon. Huwag kang mangamba. Hayaan mo sila doon. Tuluyan ng nilamon ng apoy ang mansyon ng Lola Carmona. Ako nung mga oras na yon tila ba nagsisisi kasi hindi yata nakaligtas ang 2 albularyo. Hindi nagtagal meron ng mga taong nakikisyoso. Pero sa labas lang yon dahil hindi sila makapasok. Sinaraduhan din kasi ng lolo yung daanan. Lo, may mga tao. Hayaan mo sila. Maya-maya pa nakarinig ako ng boses. Boses ng matandang Alberto. Ayos lang ba kayo? Teka, Alberto, buhay ka? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Narinig ko rin yung tawa nung isa. Senyales na buhay pala silang dalawa. Oh, parang umiiyak ka yata, iho. Akala ko na paano na kayo eh. Hindi na kami magtatagal. Tapos na laban. Kayo mismong dalawa ang tumapos sa katapusan ni Carmona at syempre ng mga alipores niya. Ayon sa kwento sa amin ng dalawa, sinigurado raw nila na nakakulong sila Lola Carmona at ang iba pa. At sinigurado nilang hindi ito basta makakalabas dahil na rin sa pinakalat nilang mga orasyon. Ang sabi naman ng lolo, paano kung nakalabas si Lola Carmona tsak na ililigtas siya ng kanyang sinasamba? Doon ka nagkamali, Temyong. Hindi siya ililigtas noon. Mas matutuwa pa yon dahil isasama na siya sa kanyang kaharian. Yun ang mali ni Carmona. Inakala niyang ililigtas siya noon sa kapahamakan dahil ibinibigay niya lahat ng gusto niya. Pero ang di niya alam, gigil na rin yon dalhin siya sa kanyang kaharian. Magsilbing aral sana to sa mga taong gumagawa ng ganyan. Hindi porket sumusunod ka sa kagustuhan ng kung sino mang nilalang, ililigtas ka niya sa lahat ng kapahamakan. Hindi ganoon. Kasi darating din ang araw na nagnanais din yun na maangkin niya ang kanyang kaluluwa. Ganun ho ba yun? O ganun yun? Hindi na kami magtatagal. Umalis ang 2 albularyo, Commander, at naiwan kami ng Lolo Temyong. Hindi nagtagal meron nang dumating na mga taong may bitbit na mga timba. Binuksan ko na rin kasi noon ang gate at tulong-tulong kami para apulahin ng apoy. Pagkatapos noon, pumasok ako sa loob. Tinumbok ko mismo yung silid kung saan nagdarasal palagi ang lola. Pagpasok ko doon nakakita ako ng isang sunog na bangkay. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Yun ang aking Lola Carmona. Sa gilid-gilid meron pang iba. Sa pagkakatingin ko sa kanila para bang tinanggap na nila ang kanilang kamatayan. Lola, huwag kang umiyak po. Yan ang malagim na lihim ng lola mo at lolo mo. Puti kayo? Bakit di ako masasama? Sa tagal kong nagtiisa po, matatawag ko na ring malagim yon. Apo, alam ko kung saan natatago ang mga ginto ng lola mo. Kukunin natin yun. Pupunta tayo ng Manila. Lilisanin na natin ang buong lugar na ito. Hanggang sa itong lugar na to'y ariin ng gobyerno. Tumutol ako sa sinabi ng Lolo Temyong. Pero sa isang banda ang sabi niya ay, magagamit namin yon sa tama. Kinuha nga namin ang mga ginto ng lola. Nandun yon sa basement. Napakarami nun. At sa tingin ko kahit nasa kaapu-apuhan namin, hindi mauubos ang yaman na yon. Sa ngayon, nandito po kami nakatira. Sa isang exclusive subdivision sa Kalakhang, Maynila. Ako po ay masugid niyong taga-subaybay. Isinulat ko lang ang kwentong to nang marinig kong nandirito pala yung taong minsan nang nakatulong sa aming buhay.
Sana marinig ni Kanole ang kwentong to. Inaanyayahan po kitang pumunta rito sa bahay ko. Maraming salamat po. Ang haba. Maraming salamat po, Kuya Resty, sa pagbabahagi ng magandang kwento. Wala na akong masabi. Napakaganda. PM na kayo sa aking Viber kung meron po kayong kailangan. 0948-5230-887 yan po ang aking Viber account. Diyan nyo lang po ako maaaring kontakin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Mamaya mag-abang po tayo ng susunod na kwento bandang 10:00 ng gabi. College grad